ang tanong, ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Alam niyo po, naniniwala ako dun sa sinabi ni Katunying na sa panahon po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, naging garapalan po talaga ang korupsyon po sa ating bansa. Dahil sa pagkonsinti ng presidente natin sa mga talagang masyadong gahaman sa pera. So kung titingnan nyo kasi ngayon na kung dati-dati kapag ang isang government employee or government official or kahit siguro simpleng mamamayan kapag nagnakaw, hanggat maaari, diba, sinisikreto mo na wala makakaalam para hindi ka kagad mapagbintangan, hindi ka kagad, alam mo yun, yung maichismis man lang na yung ginagastos mo galing sa hindi maganda. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon sa bansa natin, sabi nga ni Katunying, dahil na garapalan na talaga ang nakawan sa gobyerno natin, hindi na po nahihiya ngayon karamihan sa mga nanamantala doon sa issue ng flood control na bilyon-bilyon po ang ninanakaw po sa kaban ng bayan po natin na kung iisipin mo dapat tulong yun sa mga kababayan natin na binabaha ngayon kasi nga yung ginagatasan ng todo ngayon hindi na yung Bureau of Customs kundi yung DPWH dun sa flood control project na isa dapat yun sa mga tutulong para maibsan yung problema natin sa baha kasi nga dahil nga sa dulot nga ng climate change. So talagang kailangan natin ng mga flood control para alam niyo mabilis humupa, hindi masyadong ma-damage na yung mga property ng mga kababayan natin. So dahil doon, dahil sa kinukurap nga nila yung pondo para sa flood control, yung mga kaanak naman nila ngayon, parang iniyayabang pa yung mga ninanakaw ng sa pondo po ng bayan natin, hindi na sila nahihiya. So dahil nga garapalan, hindi na nahihiya, piniplex pa nila yung kanilang mga pinagbibili gamit ang pera ng taong bayan, pera natin, mga taxpayer. So piniplex nila kung magkano yung suot nilang mga alahas, kung ano yung mga suot nilang mga damit, kinakain nila, tapos yung mga travel abroad, diba? So, doon pala makikita mo na yung pagkakaiba ng ng magnanakaw na mahirap sa magnanakaw na mayaman. Sa mahirap, talagang hanggat maaari, itatago mo yan. Pero pag mayaman ang nagnakaw, ibinabalandra pa. Na parang hindi mo alam kung ang pagnanakaw ba sa gobyerno ay isang karangalan para sa pamilya, pwede mo ipagmalaki. So, yun ang ginagawa ngayon ng mga kamag-anak, ng mga nasasangkot sa issue ng flood control. So, ito panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing ng konti sa inyo. Baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista.
Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon. So kahit naman i-delete nyo yung mga vlog niyan, yung mga video niyan, yung mga post nila, sa panahon ngayon hangga't may internet, hindi mo na mabubura yan. Kaya nga sabi nila, 'di ba? Think before you click. So naging bobo rin tong mga to na hindi nila naisip na kapag yan ina-post mo, forever na yan nandiyan sa web, sa World Wide Web, 'di ba? So, hindi na nila mabubura yan. Isasalpak at sasalpak sa mga pagmumukha nila yan hanggang sa sila tumanda, hanggang sa kaduluduluhan siguro ng kanilang angkan, malalaman yung mga pinaggagawa nila. Na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos at ang bag 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang Kung titingnan mo, no, yung sistemang ginagawa ngayon parang mga estilo ng mga Chinese, di ba? Na sila-sila yung mayayaman, magpapakasal sa kapwa niya mayaman para alam niyo intact yung kailang magiging kayamanan, di ba? So dito ang nangyayari parang ganun din. So yung anak ng kontraktor, ang karelasyon anak din ng kontraktor. So parang ginagawa nila rito, kino-corner nila yung mga proyekto ng gobyerno na sa kanila lang mapupunta. Sila lang yung magtatamasa ng kaginhawaan pagdating sa pondo ng DPWH. At para, alam niyo, yun yung wala nang ibang makakuha. Kumbaga, sila lang yung pwedeng kumamkam, parang gano'n. So, kitang-kita niyo yung nagiging systematic na yun ng corruption sa atin. Talagang parang kontsabahan na rin na sila-sila, para hindi magkabukuan, sila-sila lang ang gagawa para hindi na, alam niyo, kasi sabi nga nila, mas maraming nakakaalam, mas marami ang mas malaki yung pagkakataon na mabulaga o mabulgar yung ginagawa ninyong kalokohan. Kaya ang ginagawa nila rito, sila-sila lang para less talk, less mistake, kumbaga sa ganun. ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping haul din siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng Yan yung isa sa pinakamagandang tanong, pero sana binago ng konti. Para sa akin, ang tanong dapat alam ba nila yung kung saan nanggagaling yung pinanggagastos nila doon sa mga mararangya nilang pinagkagastusan. Considering, alam naman nila kung ano yung saan nanggaling yung kayamanan nila, ano yung pinakaproyekto ano yung family business nila, kumbaga, saan nalilinya. So, hindi naman to mga bata na. Iyan natin to, mga adult na rin to mga to. Dahil nga nakikipagrelasyon na. So, nakakapag-travel na. So, may mga ideyan sigurado to kung saan nanggagaling yung pinanggagastos nila. Ang tanong, paano kaya nila nasisikmura na gumastos ng ganong kalaki? Isipin nyo, relo, 2.5. Yung bag, 11 million. Kakain, 100,000, isang kainan lang. Di ba? So, doon mo, paano nila nasisikmura yung ganong klaseng paggasta. Gayong nakikita naman nila sigurado sa social media, sa mainstream media, nababalitaan nila na marami sa mga kababayan natin, yun talagang nalulubog sa baha, humihingi ng tulong, hindi matulungan ng gobyerno natin, nawawalan ng mahal sa buhay, ng ari-arian, hindi makatulog ng maayos, hindi nakakain ng maayos dahil sa nangyaring trahedya. Pero sila,
Diba parang ganun-ganun lang gumastos ng pera. Kaya siguro, dinilit yung mga account nila ngayon, mga pinost nila siguro, napagalitan ng mga magulang nila na imbis na, alam nyo yun, hindi na nila kailangan magpaliwanag kung saan nila nakuha yung yaman nila. Pwede, protektado sila ng batas, di ba? Mga magugulang din yung mga yan eh. Ginagamit din nila yung mga batas para hindi masyadong mapansin kung saan nakukuha yung yaman nila. Pero dahil sa kagagawa ng mga anak nila, hindi na kailangang mag-imbestiga ng sobra-sobra tungkol sa kung paano yung lifestyle ng pamilya nila. Ito ibinulgar na mismo. So, gumagastos ng ganong kalaki. So, saan nila kinukuha yun? Ngayon, hindi naman masama maging businessman, maging contractor sa gobyerno kung kung ikaw ay gumagawa ng tama, naibibigay mo yung serbisyong tama doon sa presyong ibinigay sa inyo na walang halong, alam niyo, walang halong korupsyon. Pero dahil nga sa nakikita mong mga substandard, mga ghost project, so kahit hindi pa yan nahahatulan ng guilty ng korte, kasi lang naman makakapagsabi, pag sinabihan lang ng korte na guilty, that's the time lang naman na sabi mo talagang ninakaw. Diba? Pero, i-assume na ng tao dahil nga sa kung ano yung klase ng proyektong ginawa, i-assume na ng tao na kinurap yung budget dahil nga substandard. Diba? Walang bakal, manipis yung semento, matabang. So, may korupsyon. Hindi na kailangan ng masyadong malalim na pag-iisip na pag-iimbestiga. Doon pala makikita nyo na may korupsyon. So, dito nga, yung mga parents nila, itinatago hanggat maaari, di ba? Tahimik sila. Kung isipin mo nga, di ba, yung mga may-ari ng mga construction company na pinangalanan na ni Bongbong Marcos, lahat tikumpa ang bibig. Walang nagsasalita regarding sa issue ng flood control. Pero yung mga anak nila, yun na mismo yung nagsasalita indirectly, di ba? Dun sa kung paano sila, kumbaga, kung paano nagkaroon ng hocus-pocus dun sa budget ng flood control. So, mas lalo lang talagang lumalaki yung assumption ng tao, ng mga kababayan natin, na yung ginagastos ng mga batang to, ng mga anak ng mga may kinalaman doon sa flood control project, galing sa nakaw. Diba? Hindi man natin sabihin na hindi pa naman napapatunayan eh. Diba? Wala pa namang hatol galing sa korte. Pero the way na yung ano nila na ipakita yung pag-flex ng paano sila gumastos, yun yung refleksyon na yung perang ginagastos nila hindi galing sa pinaghirapan talaga. Kasi, di ba sabi nga nila, kapag pinaghirapan mo talaga yung isang bagay, lalo na pera, hirap na hirap kang gastusin yan. Kasi, hirap na hirap kang ipunin. Pero kung yung pera nakuha mo sa mabilisan, mabilis mo rin gagastusin kasi nga hindi mo naman alam kung ano yung value nung hirap para makuha yung ganong kalaking pera. So, dito makikita mo talaga na hindi nila nakuha yung pera, yung kayamanan nila galing sa paghihirap ng pagtatrabaho, kundi nakuha nila ito sa pinakamabilis na alam nilang illegal, pero yun yung pinakamabilis para makuha nila yung goal nila sa buhay. Yun nga, yung umasenso. So, dito talagang dapat lang talaga na mag-focus ngayon ang pag-iimbestiga dito sa mga kontraktor. Kasi yan na yung ito na yung dapat nila pigain para ituro nila sino yung mga nasa ibabaw pa nila, yung mga talagang pinakaulo. Kasi sindikato yan eh. Sindikato na itong nasa gobyerno natin. Hindi na to yung normal lang na ito ako yung nag-propose niya, ito yung budget, ito yung commission mo. Hindi ganoon. May malaking sindikato na talagang umiikot dito
na systematic na yung pagnanakaw. 'Di ba? Lalo na yung nung pumasok na si Bongbong Marcos, biruin niyo tinanggal kaagad yung kauna-unahang kauna-unahan niyang executive order. Buwagin kaagad yung Presidential Anti-Corruption Commission na itinayo ni Pangulong Duterte para kahit paano, 'di ba, mapaano yung mga corrupt na baga magkaroon sila ng parang deterrent parang ganun sa korupsyon. Pero yun yung kagad yung unang binuwag ni Bongbong Marcos. So anong reason kung bakit niya binuwag yung komisyon na yun? Siyempre, para pagpadaanin itong mga sindikatong corrupt sa gobyerno natin. 'Di ba? So doon pala makikita mo na may ano rito, may partisipasyon dito yung presidente natin dahil bakit mo bubuwagin? Eh alam mo namang gutom na gutom yung mga yan dahil nga 6 na taon silang walang kinita sa panahon ni Pangulong Duterte. So lahat ng mga hindi nila kinita nung nakaraang 6 na taon, binabawi ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos. Kaya dapat hindi lang ang mga kontraktor ang sisihin natin dito, dapat sisihin din si Bongbong Marcos kasi isa sa pinakamalaking pagkakamali niya ay yung buwagin yung komisyong na lalaban sana dito sa korupsyon. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.